Chapter 33 Ang pag-amin ni Gabby. Lumipas ng ilang araw ay magaling na si Gaeb at nakalabas na siya sa hospital at uwi na nito sa bahay ng daddy nito ng si Gabby habang si Benji ay ipagdala niya yun gamit ng bata sa bahay ni Gabby at ayaw muna niya magpakita sa bayo niya dahil sa ginawa niya sa pagkuha sa pamangkin niya ng si Gaeb, kaya nasa hospital pa lang ay susuli na ni Benji si Gaeb sa daddy nito at lalayo muna siya sa mag-ama at habang si Gabby ay handa na. Sabihin kay Kara yun totoo tungkol sa kanila ni Kath at nabuntis niya nito at binalak rin ni Gabby makikipaghiwalay na kay Kara dahil gusto na ni Gabby gawin ang tama at mahalin ulit si Kath para sa magiging anak nila ni Kath. Sa restaurant inayaya ni Gabby si Kara mag-dinner dahil aaminin na si Gabby kay Kara at habang hinihintay nila yun pagkain nila ay bigla nagsalita si Gabby. Kara, I have something to tell you. About what, bae? I want to break up with you. Nagulat si Kara sa sinabi ni Gabby. Bakit Gabby? Bakit ka makikipaghiwalay sa akin? Okay naman tayo, wala tayo problema. May aminin ako sa'yo. Si Kath yun, high school friend mo, ay ex-girlfriend ko siya. Noon sa kalagitnaan ng pag-therapy ko sa Pilipinas, naging physical therapy nurse ko si Kath at nagkaroon kami ng relasyon almost 1 year. So what, kung ex mo si Kath noon, di na mahalaga yon. Past is past. At hindi yun sapat dahilan para makikipaghiwalay ka sa akin. Sabay hinawakan niya ang kamay ni Gabby. Mas matindi pa ang dahilan ko. Napabitaw si Kara sa pagkahawak niya sa kamay ni Gabby. Ano ibig mo sabihin, Gabby? Nung namatay si Angela 6 months ago, ay naging babaero na ako at iba't iba babae kinakama ko gabi-gabi, hanggang sa umuwi ako sa bahay na lasing ako. Di ko akalain nasa bahay rin si Kath at may nangyari sa amin na gabi yon. At nabuntis ko siya. Nagulat si Kara sa inamin ni Gabby sa kanya. Ano, binuntis mo si Kath? Yan ba dahilan mo kung bakit ka makikipag-break sa akin? Sabay pagtulo ng mga luha ni Kara. Yes Kara, look, alam natin ito, relationship natin is fuck buddy lang at wala love involved sa atin. So, dali lang sa'yo ang iwanan ako. Kasi ganun lang tingin mo sa relationship natin. Proket fuck buddy lang tayo ay madali ka lang pakikipaghiwalay sa akin. Ano ibig mo sabihin? Agad tumayo si Kara sa upuan niya at lumapit nito kay Gabby tapos lumuhod si Kara sa harapan ni Gabby. Gabby, di lang fubu tingin ko sa'yo. Gabby, I'm falling in love with you at tanggap kita kahit may kapansanan ka o may anak ka. Gabby please, wag mo ako iwan, hindi ko kaya mawala ka. Agad hinawakan ni Gabby ang mukha ni Kara at pinunasan niya ang mga luha ni Kara. Ramdam ni Gabby na may nararamdaman sa kanya si Kara, pero paano naman si Kath at magiging anak niya dito? Naguguluhan na si Gabby sa oras yon. I'm sorry, okay, sa totoo lang may nararamdaman rin ako sa'yo, pero ikakasal na kami ni Kath. Okay lang sa akin kung kabet mo lang ako. Basta makasama lang kita minsan. Mahal na mahal kita, Gabby. Sabay tumayo siya at hinalikan niya si Gabby tapos pumatong siya kay Gabby tapos tumayo si Gabby sa upuan niya at pumunta sila ng opisina ni Gabby tapos pagpasok nila sa opisina ay agad naghalikan sila at dumetso na sila sa sofa at hiniga ni Gabby si Kara sa sofa at pumatong si Gabby kay Kara tapos hinalikan niya nito sa labi at may nangyari sa kanila. Lumipas ilang oras pagkatapos nila nagsiping sa opisina ni Gabby ay hinatid ni Gabby si Kara pauwi sa bahay nito. Tapos 30 minuto ay umuwi na rin si Gabby sa bahay niya. Pag-akyat ni Gabby sa itaas ng bahay niya ay pumunta muna siya sa kwarto ni Gaeb para mag-good night kiss siya sa anak niya. Tapos pagpasok niya sa kwarto ng bata ay nakita ni Gabby na mahimbing nagtutulog si Gaeb at agad lumapit si Gabby sa kama kung saan nakahiga si Gaeb at umupo siya sa kama ng anak niya at hinimas niya ang buhok ni Gaeb at hinalikan niya nito sa noo. Tapos kunmota ni Gabby si Gaeb at lumabas na sa kwarto nito. Tapos pumasok na si Gabby sa kwarto niya at umupo sa kama niya. Pag-upo ni Gabby sa kama niya ay nakita niya ang cellphone ni Angela sa bedside table at parang may bubulong sa kanya na kunin yon cellphone ni Angela. Tapos agad kinuha ni Gabby yon cellphone ng yumangon niya asawa at binuksan niya ito. Tapos pagbukas ni Gabby yung cellphone, ay nakita niya ang video ng asawa niya noon. Bago pa nito namatay, ang nilalaman ng video ay billing ni Angela sa kanya. Hey Baeb, pagpanood mo ito sa future ay wala na ako sa tabi mo. May gusto akong sabihin sa'yo, sana pag wala na ako ay huwag ka tumigil magmahal ulit. At sana alagaan mo ang sarili mo, lalo na ang anak natin si Gaeb. Alam ko kung kagaano ka mabuti ama sa kanya. At saka kahit alam ko na rebound mo lang ako ay iparamdam mo sa akin mahalaga ako sa'yo.
At sa loob ng almost 3 years marriage natin ay naging masaya ako, kaya sa pagkawala ko ay wag mo malilimutan na mahal kita, Gabi. Nang pinanood ni Gabi yung goodbye video ng asawa niya ay napaluha si Gabi dahil 6 months na lumipas nang namatay si Angela ay hindi pa rin siya makaka-move on sa pagkawala ni Angela kahit nagkikipagrelasyon pa siya kay Kara o ikakasal na siya. Kay Kath ay si Angela pa rin nasa puso niya. Kinabukasan sa hospital check-up ni Kath sa OB-GYN niya at every week nagpapa-check up si Kath sa doktor niya para makasiguro siya na mabuti sila anak niya, lalo na una niya baby kaya dapat niya ingatan ang magiging anak niya. Nasa waiting area ng OB-GYN si Kath at nakikita niya sa kasabay niya kapwa mga buntis din na may kasama mga asawa o boyfriend nila at siya lang ang mag-isa. Dahil yung tita Lily niya at pinsan niya ng si Tony ay busy sa kanya-kanya trabaho nila at si Micah hindi siya nito makasamahan dahil nalipat si Micah sa night shift kaya mag-isa lang si Kath ngayon sa check-up niya tapos habang nakaupo si Kath sa bench ng hospital at nagbabasa ng pregnancy book niya ay may tumabi sa kanya ng pamilyar lalaki. Kanina ka pa ba dito? Agad lumingon si Kath sa lalaki. Paglingon ni Kath ay nagulat siya nang makita niya si Gabi at habang si Gabi nakatingin sa kanya. Gabi, ano ginagawa mo dito? Of course, bilang daddy ng baby natin ay responsibility ko na paalagaan ko kayo magiging baby natin at saka sorry sa last time na bigla lang ako sa mga sinabi ko sa fire exit, mainit lang ulo ko that time yon, sorry. Okay lang, naintindihan kita. Wait, sinabi mo na ba kay Kara ito sitwasyon natin? Oo, sinabi ko na sa kanya and I break up with her at naghiwalay kami. Bakit ka nagdesisyon nakikipag-break kay Kara? Tapos hinawakan ni Gabi ang kamay ni Kath. Dahil gusto ko gawin tama sa magiging pamilya natin at saka gusto ko rin na subukan natin yon pagmamahalan natin ng pinutol ng tadhana noon. Parang hindi makapaniwala si Kath sa sinabi ni Gabi sa kanya, tapos tumingin si Kath sa mata ni Gabi para makakasiguro siya kung sasabi nito totoo sa kanya. Sana pagbigyan mo ako ng isang pagkakataon. At nakikita ni Kath sa mata ni Gabi na totoo sinasabi nito sa kanya at dahil sa mahal niya si Gabi ay naniwala siya dito. Sige, subukan natin. Niyakap ni Gabi si Kath at habang si Kath ay masaya dahil sa desisyon ni Gabi na gawin tama para sa magiging pamilya nila. Hanggang kailan magsisinungaling si Gabi kay Kath, abangan ang huling 3 kabanata. Kung nagustuhan ang chapter natin ngayong linggo na to, huwag niyo malimutan mag-like at mag-subscribe na sa Miss L. And thanks for watching at meron na rin ako TikTok, please follow nyo naman TikTok ko, nasa baba yung link.